Napapansin mo ba bakit mas laganap ang kahalayan sa mundo kaysa sa kabanalan? Parang normal na lang, tama? Parang wala nang mali. Ito ay dahil ginagawa ng marami. Pero ang tanong, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Marami sa atin ang sumusunod sa pang-aakit ng laman. Iniisip natin, tao lang ako, normal lang ito, dahil likas sa atin ang magnasa. Pero pakinggan mo ang katotohanan sa Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Dito nagsisimula ang lahat, hindi agad sa gawa, kundi sa puso. Ang kahalayan ay simula ng pagbagsak, kaya malinaw ang kalooban ng Diyos. Sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. At sa 1 Corinto chapter 6 verse 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nanga sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi sinabing tanggapin natin, kundi iwasan. May mga laban na hindi mo dapat tapatan. Ito ay dapat iniiwasan. Isang paalala ayon sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, gumising ng mabilis, tumakas mula sa lugar na ito ng kahalayan. Palayain ang iyong sarili mula sa bangin ng kamatayan. Maging tapat sa akin, anuman ang mangyari, at sumulong ng may katapangan. Ako ang iyong matibay na sandigan, kaya manalig sa akin. Dahil kahit gaano kalalim ang kasalanan, may pag-asa pa rin sa Diyos. Sa unang 1 chapter 1 verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. At sabi ni Lord Jesus, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Sa 1 chapter 8 verse 36. Hindi ka lang tinatawag para umiwas. Tinatawag ka para lumapit kay Lord Jesus. Sa Gawa chapter 3 verse 19. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Ngayon ang tamang panahon, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Iwanan ng kasalanan, bumalik sa Diyos, tanggapin ang pagbabago na galing sa Kanya. Ngayon ang tanong, mananatili ka ba sa nakasanayan ng mundo? O pipiliin mong sundin ang kalooban ng Diyos? Sa Awit chapter 119 verse 11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Dito nagsisimula ang pagbabago sa puso na may salita ng Diyos. Kung nais mong makalaya sa kasalanan, makilala si Lord Jesus at matutong lumakad sa tamang landas. Inaanyayahan kitang sumama sa aming free online Bible study. Hindi ito para sa perpekto, kundi para sa mga handang magsisi at magbago. Tara, sabay nating tahakin ang katotohanan at maranasan ang buhay na binabago ng Diyos. Kung tinatawag ka ng Diyos ngayon, tutugon ka ba?